tattoo artist. Nag-aral ako sa Adamson ng architecture. Dito na ako sa Maynila lumaki. Nag-undergo po ba kayo ng training? Sa tattoo? Opo. Hindi eh, nag-practice lang ako sa sarili ko. Tiyatong ko sarili ko tapos yung mga kaibigan ko. Ilang taon po kayo nun? 15 years old ako noon. Gumagamit na po High kayo school. ng equipment? Hindi, improvised tattoo machine lang yung mga ginagamit ko. Tapos yung ink, nabibili sa National Bookstore. Tapos needles na pantahin ng damit. Ayan. So ano po sa tingin niyo yung tattoo as art? Tattoo, ano yan eh, art, tsaka yung ibang tao na nagpapatato, personal sa kanila yan, may meaning. Kagaya ng mga portrait, minsan sa mga anak, o kaya sa tribute sa taong nawala na. Sir, yung mga tattoos niyo sa body, ano may symbolism po kayo? Itong koi, nagsisimbolize siya ng perseverance, tapos good luck. Ayun. Yung mga nandito ko, ito yung mga wala nang ibig sabihin sa akin, pinag-practicean ko lang, ako nag-aaral mag-tattoo. Sa mga naging achievements nila po, saan kayo pinaka-proud? Sa Dugdutan kasi yun yung pinakamalaking event dito sa Pilipinas. Malaking bagay sa akin na nalo ko. Achievements, yung mga pagtattoo ng mga kilalang tao. What does it feel to be like a tattoo artist in the Philippines? Halo eh, masaya na malungkot. Masaya kasi marami ako nakikilalang iba-ibang tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. O kaya, yung mga nagagaling din ibang bansa. Malungkot kasi walang suporta binibigay ang gobyerno. Parang walang regulation, walang hindi nila kinokontrol. Kumbaga, walang licensure, hindi kagaya ng mga nurse saka ng doktor. Para masabi mong professional. Sa mga naging achievements nyo na po, ano pa ba yung gusto nyo ma-achieve as a tattoo artist? Matatuan ng lahat ng Pilipino. Saka isa sa pangarap ko makapagtattoo ng presidente ng kahit anong bansa. At saka makapagtattoo ng mga Hollywood celebrities. Ano naman po yung parang masasabi niya sa mga tao may bad notion dun sa pagtatattoo? Or sa tattoo mismo? Sana lang wala na akong magagawa doon kasi siguro yun yung nakamulatan nila na tinuturo ng magulang o kaya naman yung mga elders kasi nung panahon nila yun talaga yung ano ng tattoo. Parang pag may tattoo ka galing ka sa kulungan kaya masamang tao ka. Nabanggit niyo po kanina na bata pa lang kayo nag-drawing na kayo. Bakit yung tattoo yung pinili niyo? Bakit yung painting? Or bakit? Yung tattoo kasi ano eh, yung pakiramdam kasi na dinadala ng tao yung art mo sa katawan nila na habang buhay nilang dala-dala kahit sa tulad mo. Yun yung gusto ko eh. Sir, kwento po kayo nung kay Manny Pacquiao po experience niyo po with tattooing ni Manny. Kailan po ba siya nagpatattoo? Anong year po? Tinatong ko si Pacquiao, hindi ko maalala yung year eh, after ng laban niya kay Cotto. Pero, yun yung pinakamasayang moment sa pagtatattoo. Isa sa, kahit siguro sinong artist pangarap siya matatuan kasi buong mundo kilala siya. Sikat siya. Kaya nung natatawa ko siya, sobrang saya ko. Dito po siya pinunta. Pinuntahan namin sa Sakotay. Ano po ba yung tinattoo niyo kay Manny Pacquiao sa kanya? Meteor, pinatattoo niya sa kaliwang kamay niya, yung killer left niya. Kasi pag sumuntok daw siya, parang ang tinawaan ng bulalakaw. Ganun siya kalakas sumuntok. Other celebrities ko po na nagtatawa. Sila Vandot, yung Quezon family. Tribute nila sa kay Dolphy. Ayun, si Chavit. Here, si Rob Wainwright. Philippine at saka American flag. Kasi Phil-Am siya. Sir, ano po palang magiging recommendation or advice na mabibigay niyo sa mga taong gustong magpatattoo? Para doon sa mga taong gusto magpatattoo, mag-research, magtanong, tignan nila yung portfolio ng tattoo artist, check nila kung sumusunod sila sa process, yung sterilization, yung proper hygiene, para siguradong malinis, hindi kayo magkakaroon ng sakit. Ako si Jeremy Tud, kapatid ko si Jaime Tud, siya yung nagtatattoo sa akin. Meron akong dalawang tattoo. Yung una kong tattoo is yung si Darna tsaka si Zuma. Nung bata ako, nakahiligan ko magbasa ng comics. Tapos nakikita ko, puro Justice League yung nakikita kong mga tattoo. Naisip ko naman, yung concept ko dito is yung mga Filipino superheroes naman. Tapos meron din akong tattoo dito, sile. Kasi yung sili naman, ito yung isa sa mga simbolo ng pagiging Bicolano namin. Mahilig kami sa maanghang. Hi, ako si Archie Manuel. Andito ako sa Wildside para magpatattoo kay Sir Jaime. I already have 2 tattoo on my body.
point, pero gusto kong dagdagan. Yung mga tattoo ko dati, isang koi and portrait of my children. Dalawa sila. Nagkaroon ulit ako ng third son, kaya papatato ko rin, papalagay ko rin ngayon. Kasi baka magselos yun yung pag lumaki. Wala siya, makita niya sa katawan ko, wala siya. May koi din ako, yung na-tattoo. Kasi kaya ako pinalagay yung koi para, kasi kasabihan nila swerte raw yung koi, di ba? So gusto ko yung luck mapunta sa mga anak ko. Yun, kaya kasama siya. Tapos yung second tattoo ko pala is dito sa stomach ko. Which we will see later. Ngayon na lang ako mag-ubad para sabihin niyo mabilis akong makuha. Yung sa stomach ko, ano yun, angel naman yun. Kasi to cover up niya yung scar dahil sa surgery from appendicitis. So ngayon, tayo na lang natin yung gagawin ni Sir Jaime. At si Sir Jaime na interview niyo. Pero huwag niyo masyadong kulitin dahil baka huwag niyo patatawanin, baka maiba yung itsura ng anak ko. Okay? Okay. Meron po ba kayong iniinom na parang gamot or anything bago po magpatattoo? Wala. Ano lang, basta kondisyon yung katawan mo, hindi ka nakainom, hindi ka puyat, hindi ka buto. Yung mga preparation kung gusto mo tattoo. Pero kapag after po ng tattoo, may parang antibiotics din po. Wala. Appointment lang yung aftercare para mas na bilis ang gumaling. Sir, ilang years na niyo na po ba yan ginagawa? Professionally, 5 years. Nag-start ako noong 2007. Dun po sa mga natutuan nyo na, ano po mga experiences nyo po sa kanila? Merong hinihimatay, merong nasasaktan, merong umaayaw, meron namang mga matitibay. Yung iba, ang experience ko, kaya sila nagpatato kasi may dinadamdam. Hindi pa palakas nila ng loob. May mga health risks po ba yung pagtatato? Pwede ka magkaroon ng HEPA pag hindi malinis at saka hindi professional siguro yung tatato sa'yo. Pag yung needles hindi pinalitan, hindi sterilize yung mga equipment. Yun yung pwede mo makuha. Sir, paano po pala kayo na-refer kay Manny Pacquiao? Sakto kasi nung tinayo tong shop na to, naghahanap ng tattoo artist sa Pacquiao kasi gusto niya magparato. Yung may-ari nitong shop, kaibigan ni Manny.
siya yung nag-refer sa akin. Ano po yung mas matimbang sa inyo? Yung parang financial gain po ng pagtatato o kaya niyo po siya mas pinipursue dahil for the love of it? Padala mo, tattooing ng art. Bonus na lang din yung binabayaran ka. Kasi kung pera lang yung isipin mo sa pagtatato, wala, gagawin mo, tattoo ka lang magtattoo kahit hindi maganda yung ginagawa mo. Para lang kumita ka. Double moment. Unforgettable, siguro yung nakapagtattoo ko sa private part ng babae. Saang part po? Sa baba. As in, sa baba. Saktan po ba siya? Hindi ko na alam eh. Kung nakakasanda sa ako, ano eh. Ano po yung rason niya ba't siya nagpatato dun sa partner? Wala lang, gusto nilang karoon ng tattoo doon na parang panty yung design. Hindi ko makakalimutan. Ano po yan? Saan po kayo kumuha ng mga materials? Nakamper namin siya sa ibang bansa. Pinapadala dito sa Pilipinas. Kasi wala naman tayong local production ng mga tattoo materials. Usually po ba yung mga materials, saan po sila galing? Iba-iba eh. Canada, America. Pero para sa inyo po, ano po ba yung tattoo? Yung tattoo, art. Sabi nga ni Johnny Depp, parang yun yung story sa katawan mo eh. Journal mo yung katawan mo, tapos yun yung kwento, yung tattoo mo. Parang ano po yung gusto niyong maging message siya? Parang tattoo association ng dito sa Philippines, sa mga gustong mag-pursue nito. Siguro alamin muna nila kung talagang marunong sila mag-drawing, kung mahal talaga nila yung pagtatato. Huwag nila isipin yung para magkapera, para sumikat. Kailangan mahal mo yung pagtatato. I'm Jaime Tud, certified Filipino tattoo artist. This is a Flip Music exclusive. Mike test, 1, 2, 3. Para sa ano lang ito? Sumama ka sa akin. Ano, ate Kim, nararamdaman mo? Wala lang. Yung napending, lagay rin natin. Bigyan mo pa yung message si Sir Chuck. Sir Jack! Joke ito sa kabahal, joke. May rules dito, 3 shots lang yung magpapatatos matitira.